Natupad ang hula ni Camilla tungkol sa di kanais-nais na mangyayari sa mansyon ng mga Craven. Ipagbibili ang mansyon kasama na ang latian kay Mr. Hawkins. Nagtungo si Mary sa London upang kausapin si Mr. Hawkins na kung maaari, pabayaan na lamang sa kanila ang lihim na hagtin. Ano pong nangyari? Hindi ako makapaniwala. Kasama ni Mary si Deacon sa London. Martha, Po? tawagin mo ang nanay mo. Apo. Tatanungin natin ang iyong ina. Baka may nasabi si Deacon tungkol sa pagpunta nila sa London. Opo. Pero sa palagi ko lang po, wala rin siyang alam. At paano mo nalalaman? Kung alam ho niya, hindi sila matutuloy. Anong malay natin? Baka meron nga siyang nalalaman. Opo. Nasaan si Senyorito Colin? Malamang nasa kwarto niya. Hindi naman po makalabas ng mansyon kung wala si Mary, di ba? Makakaya ko na. Susubukan ko uli. Kailangan ko makalakad. Si Mrs. Meda. Mahabaging langit. Sinabi ko nang huwag kang magpapagod. Naabutan niyo ba si Mary sa istasyon ng tren? Masama ang timpla ng mukha ninyo. Hindi niyo naabutan si Mary. Masaya ka na bang hindi ko inabutan si Mary at si Deacon? Sige na, mahiga na kayo sa kama ninyo. Hindi mo lang alam kung paano ako nag-aalala ngayon. Hindi dapat maglalakbay ang mga batang tulad nila papunta sa London. Mapanganib ang lungsod ng London. Nagkalat ang mga hudlong sa lansangan. Paano kung may mangyari sa kanila doon? Sino ang mananagot sa kanila? Kung mapahamak sila sa mga hudlong, paano ang kanilang gagawin? Huwag kayo mag-alala kay Mary. Kasama niya si Deacon. Maaari niyang pangalagaan si Mary sa latian. Hindi sa London. Wala silang nalalaman kung anong buhay sa London. Para mong ipinain ang buhay mo sa mga gutom na lobo sa kagubatan. Pagdating natin sa London, paano naman natin hahanapin ng Mr. Hawkins na yun, Mary? Una, pupunta tayo sa pier, malapit sa Thames. Saan ang Thames? Ang sabi ni Camilla sa kanyang baraha, may kinalaman sa tubig si Mr. Hawkins. Nangangalakal siya ng bulak mula pa sa India. Sigurado ako may nakakakilala sa kanya doon sa pier. Ako sa'yo. May nakaupo ba dito? Wala po. Di ba kayo si... Ha? Deacon, natatandaan mo siya, hindi ba? Yung ano dun sa... Oo, siya yung nangangaso noon doon sa latian. Oo nga, natatandaan ko rin kayo. Kayo si Billy, hindi po ba? Ikaw si Mary at ikaw si Deacon, tama ba? Opo. Maraming salamat nga pala sa tulong nyo. Kumusta na po ang nanay niyo? Magaling na po ba siya? Oo, magaling na siya. Salamat naman. Natutuwa po ako. Saan po naman ang punta ninyo? Sa London, gusto kong kumita ng konting pera para sa aking ina. Mangyari lamang po na ipakita sa akin ang inyong mga tiket. Bakit po? Tila nawawala ang aking tiket. Naku, Sigurado bang may tiket kayo? Oo, pero wala na akong pera para bumili pa ng tiket. Ano ang gagawin ko? Sige. Paano pag nahuli siya? para kang naumit kapag sumakay ka ng libre. Malamang dalhin siya ng mga pulis. Oh, kawawa naman. Sana may maitulong ako. Deacon, may naisip ako! Hanapin mo si Billy at sabihin mo ganito, ha? Ha? Sinabi mo! Ineng, pwede ko bang makita ang iyong tiket? Ang kasama mo? Nasaan ang kasama mo? Babalik po siya agad. Bakit, Ineng? Anong nangyayari sa'yo? Auntie ko po! Ang sakit! Ineng, sandali lang! May doktor ba dyan? Meron may sakit dito! Wala bang doktor dyan? Kailangan namin ng doktor dito! May isang bata rito ang sumasakit ang tiyan! Ako, isa akong doktor. Sigurado ka ba? Anong problema? Wala naman. Ha? Aray ko
sakit ng tiyan. Kailangan ko ng mas malaking lugar. Meron ba kayong pribadong kwarto na walang pasahero? Hindi ko pa. Meron. Doon tayo sa primera klaseng kwarto. Sakit ng tiyan ko. Aray! Bakit po? Ano pong nangyari sa kanya? Ikaw ba ang kasama ng batang ito? Ikaw po. Opo. Sumama ka sa amin. Pwede niya itong gamitin. Maraming salamat. Kailangan ko ng maiinom na tubig. Pwede bang makahingi para sa kanya? Sandali lang, doktor. Ligtas ka na siguro ngayon. Ligtas na kahit pangsamantala. Marami nga palang salamat sa muli niyong pagkakaligtas sa akin sa gitna ng kagipitan. Aray ko po! Ang sakit ng tiyan ko, aray! Ano Aray po ko ang tubig niyo? Ang sakit! Salamat. Ang sakit Sabihin ng mo tiyan sa ko, akin aray ko kaagad po. kung nariyan ang konduktor. Aray! Ang sakit! Aray ko po! Aray ko po! Pagdating natin sa London, maghihiwalay na tayo. Kaya na ba ninyong dalawa ni Deacon? Walang problema. Anong sinabi mo? Pumunta sila sa London? Oo, Camilla. Bakit sila umalis? Hindi ko nga alam. Kaya nga ako nagsadya dito, Camilla. Hindi ba dumadalaw sila sa'yo? Wala ba silang nababanggit sa'yo tungkol sa pagluwas nila patungong London? Malamang. Pupuntahan nila si Max. May nalalaman ka, Camilla? Wala. Wala akong nalalaman, Martha. Totoo, Camilla? Kahit minsan, wala silang nabanggit tungkol sa kanilang pagpunta doon sa London. Pero, Ano? baka kasi naisipan ni Mary na pumunta at pumalaw kay Mr. Craven doon sa London. Dalawin si Mr. Craven? Pero bakit? Sinabi nila sa akin na ipagbibili ni Mr. Craven ng mansyon. Totoo ba yon? Nasabi nga ni Mrs. Medlock na ipagbibili raw ang buong mansyon. Pero Camilla, hindi ko talaga alam ang buong katotohanan. Baka gustong makausap ni Mary si Mr. Craven tungkol sa pinagbibiling mansyon. Pero papaano nila makikita si Mr. Craven sa London? Hindi pa sila nakakarating doon. Bakit nga kaya sila nagmamadaling lumisan papuntang London? Ano kaya ang ating gagawin? Malapit na tayo sa London. Hindi ba dapat nagtatago ka na? Huwag kang mag-alala. Ha? Parating na ang konduktor. Ah, Kumusta na ang pakiramdam ng bata? Ginagamot pa po siya ng doktor ngayon. Ano? Ginagamot pa rin siya ng doktor hanggang ngayon? sino yan? Ito ang konduktor. Pakibuksan ang pinto. Pasensya na kayo, doktor, kung nagambala ko ang inyong panggagamot. Pero hindi ko pa nakikita ang inyong tiket magpahanggang ngayon. Ang ticket ko, naroon sa aking bag at naiwan ko sa aking upuan. Maaari bang bumalik kayo sa inyong upuan at kunin ang inyong tiket? Nahihibang ba kayo? Nasa gitna ako ng aking paggagamot sa isang pasyente. Sakit sa puso. Meron siya sakit sa puso, doktor. Tama, at kung magtatagal pa kayo ay maaaring bawian ng buhay ang aking pasyente. At kapag may nangyari sa kanya, sasabihin kong ikaw ang may kasalanan. Ayokong may mangyari sa kanya, doktor. Sige na po, doktor. Gamutin niyo na po siya. Saka ko na lang titignan ang inyong tiket pagkatapos. Magaling. Pagdating natin sa istasyon sa London, maghanda na kayo ng stretcher para sa bata. Ako na pong bahala. Gawin niyong lahat ang inyong magagawa. Sana'y sinabi agad niyo sa akin kanina na ganun na pala kalala ang sakit ng bata. Naiba pa sana siya sa pinakamalapit na ospital. Wala na ang konduktor. Mabuti naman. Palagay ko'y hindi na siya babalik para tignan ng aking tiket. Alam mo, Mang Billy, magaling ka palang umarte bilang isang manggagamot. Bakit hindi ka na lamang mag-aral at maging isang tunay na manggagamot? Imposible yan. Siya nga pala. Ano ang gusto mong matapos paglaki mo, Mary? Ha? Palagay ko'y magiging mahusay ka bilang isang artista. Ha? Huwag kayo masyadong maingay. Abay, naririnig ko ang inyong mga tawanan sa labas. Kung ba malubha ang inyong karamdaman sa puso sa loob ng tren kanina? Magaling na po ako. Oh?
Ang sabi po ng doktor, magaling na daw po ako ngayon. At nasaan na ngayon ang doktor? Bumalik ka na sa upuan para kunin ang tiket. Huwag na kayo mag-alala sa akin. May sasalubong po sa akin. Maraming salamat po. Wala lang sasalubong sa atin, di ba? Hayaan mo na yun. Umalis na tayo dito. Ang sundo. Ayun no, may sumusundo nga sa atin. Sa ginong picture. Isinumbong tayo ni Mrs. Medlock. Anong gagawin natin? Ang layo-layo na ng ating nalakbay. Hindi na ako babalik. Kayo pala, maraming salamat sa inyong dalawa. Ano pong nangyari sa inyo? Wala na silang magagawa pa. Ano nga pala ang problema niyong dalawa? Si Ginoong Pitcher po, ang mayordomo namin, naghihintay sa amin. Ganun ba? Ayaw niyo magpahuli, di ba? Ganun na nga po. Pero doon lamang ang daan palabas ng estasyon. Ako na ang bahala rito. Sumakay na kayo. Bilis, sakay! Ngayon, upo. Nasaan na? Ha? Tandaan niyong mabuti, 2 bata lamang ang ating iniintay. Maliwanag po. Hoy! Saan mo dadalhin ang mga bagahe? Lagot na. Sino ka? Sumama ka sa akin! Sumama ka sa akin sa aming opisina! Oh! Ang mga bata! Diyan ka na! Ayun sila! Kapulin ninyo! Huliin ang 2 bata! Bilisin nyo! Hoy, tumigil kayo! Mabaging nani! Naku, ang bata! Ang panito ko! Ang tatag naman nila. Hinahabol pa rin tayo. Ang gagawin natin? Gagawa tayo ng paraan. Ganito. Lalansihin ko ang mga pulis habang tumatakbo kayo patungo sa kaliwang panig. Sige na, bilisan nyo. Tumakbo na kayo. Bilis! Ayun siya! Oo nga. Sana mailigaw niya ang mga pulis, Dikon. Sana tayo ang hindi masundan. Sige, tayo na. Ano? Hindi nyo sa nahuli? Patawad, Mr. Craven. Hinintay po namin sila sa estasyon ng tren. Ngunit ang... Kasama ka ng mga pulis sa estasyon ng tren, hindi ba, Pitcher? Mayroon pong taong tumulong sa kanila. Taong tumulong? Anong ibig mong sabihin, Pitcher? Opo, hindi po ako sigurado. Pero dinala niya ang mga bata. Dinala ang mga bata? Baka dinukot ang mga bata, Pitcher. Maraming mandurukot at mga hudlom na nagkalat sa lansangan. Patawad po, mabilis po ang mga pangyayari. Sa mga pulis, anong bilin mo? Sinabi kong kinakailangan makita ang mga bata sa anumang paraan. Pero ano ang dahilan at lumuwas ng London si Mary? Ano ang pakay nila? Tumanggap lamang po ako ng telegrama kay Mrs. Medlock. Wala pong detalye. Saan naman lang ang anak kong si Colin ay kasing tatag ng pamangkin kong si Mary. Ito na nga, alam ko na. Natatandaan ko, dito dumaong ang barko, hindi ba, Patty? Pero napakaraming tao rito, Mary. Paano naman natin makikita at makikilala si Mr. Hawkins? Mabuti na nga ang maraming tao dahil marami nating mapapagtanungan.
Magandang araw po. Magandang araw naman. Meron po akong hinahanap na tao. Ang pangalan po niya ay Max Hawkins. Wala ineng. Oo. Mawalang galang na po. May kakilala po ba kayo ang pangalan ni Mr. Max Hawkins? Hindi ko kilala. Ganito pala ang mga klase ng tao dito sa London. Ang susungit. Sa Yorkshire, hindi ganito ang mga tao. Mary, hinahanap-hanap ko pamamasyal sa latian. Kung babalik tayo, ano sa palagay mong mangyayari sa lihim na hardin? Kailangan makita natin si Mr. Hawkins at hilingin pabayaan na lang sa atin ang lihim na hardin, Deacon. Nasaan si Patty? Saan ka nagsuot, Patty? Nasaan ka, Patty? Huh? Parang nakita ko ng pusang ito. Mama! Anong ginagawa niyo sa akin pusa? Ha? Ibalik niyo po sa akin ang aking pusa! Parang nakita na kita. Saan na ba tayo nagkita? Oh. Alam ko na! Alam ko na, ikaw nga. Kilala mo ba siya, Mary? Oo, Deacon! Hindi ko kailangan makita ko uli siya. Siya ang nagligtas kay Patty noon. Kararating ko lamang sa London nang nawala si Patty. Umakyat sa bubong ng bahay niya. Hindi siya makababa. Siya ang nagligtas kay Patty. Maraming salamat po sa inyo, Mama. Aba, natutuwa naman ako at malaking ipinagbago mo sa loob ng maikling panahon. Salamat. Sa ngayon natutuwa rin ako at marunong ka nang magpasalamat, di katulad noon. Noon hindi ka man lang marunong magpasalamat, kaya akala ko tuloy isa kang batang walang galang. Pasensya na po. Kararating ko lamang po sa London noon at wala po akong kilalang tao rito. Tsaka takot po ako noon. Walang anuman, kaya sa susunod huwag ka nang aakyat sa mga bubong ng bahay, ha? Maaari po ba? May itatanong lang po sana ako. Ano yun? May kilala po ba kayong Max Hawkins? Sino siya? Isa po siyang milyonaryo. Naku, wala akong kilalang milyonaryo. Ang alam ko po, maangkat siya ng bulak mula pa po sa India. At dahil po sa negosyong bulak, yumaman po siya at nag-iisang milyonaryo. Kaya nagbabakasakali po akong baka kilala ninyo siya sa negosyo ng bulak. Ang mga milyonaryo ay hindi na nagsasadya sa mga pierna tulad nito. Doon na lamang sila sa kanilang mansyon at iba pang mga nagtatrabaho para sa kanila. Pero ang sabi sa hula, malapit daw siya sa tubig. Ganun ba? Hayaan ninyo at magtatanong ako sa mga kaibigan ko kung kilala nila ang taong yan. Maaari mo bang ikwento sa akin kung anong itsura ng taong yan? Siya po si Max Hawkins. Meron po siyang isang malaking peklat sa kanyang kaliwang pisngi. Hayaan mo. Ipagtatanong ko siya. Pero saan ba kayo dito nakatira sa London? Hindi po rito sa London. Saan kayo tumitira? Sa hotel? Hindi po. Kararating lang po namin. Sinong kasama ninyo matatanda? Wala po. Kaming dalawa lamang. Nag-iisa lamang kayo? Ano kaya ang gagawin ko? Hayaan ninyo, may alam akong matutuluyan ninyo. Sige po, maraming salamat. Sige. Pero wala akong ibabayad sa renta ninyo. May dala ba kayong pera? Ito lamang po ang dala naming pera. Kung hindi kayo masyadong magtatagal, kasya pa ang pera ninyo. Pero ito ang inyong tatandaan, mag-iingat sa mga hoodlum. Mabuti na lamang at nakitang muli ni Mary ang India na siyang nagligtas kay Patty. Tila may magandang pag-asang pagdating nila sa lungsod ng London. Ngunit ang makita si Max Hawkins na kasalukuyang nakatira sa London ay di biro.